Shout out sa lahat, sa mga supporter natin na mga mababait, mga dito tayo daan. Sa ating mga followers din. Follow nyo pala ako sa aking YouTube, sa aking TikTok. Meron din po ako sa TikTok. Ganun din yun na lagi kong sinasabi, upakan pa rin doon. Dito, ibang upakan. Doon naman, upakan na may dalang bugbugan. Parehas lang yun, di ba? O yun na ano pala, yung sa ano pala, yung suna ni Bongbong Marcos, hindi ko pa napanood lahat kasi hindi ko kasi wala akong time kasi nandito ako sa lugar kung saan kami ngayon na walang gubat. Bitaw, ang naabutan sa suna ni Bongbong Marcos, wa may klaro si Bongbong Marcos sa inyang suna. I-appeal pa niya si Torre nga appeal sa mga sports nga dapat parangalan. Yung mga na ay value na mga athlete sa Pilipinas. Kung i-appeal man si Torre sa sa iyang suna nga suportahan ang mga sa sports, wala dati appeal Bongbong Marcos. Ito naman corny ba? Si Bongbong Marcos pinairal ang iyang pagka-corny. Unsay bago ka sa inyong paminaw? Sa hang paminaw way bago ha. Sa flood control kinsay ilang gipasanginlan nga mauwaw mo, kinsay ilang ipadunggan, sino pinaparinggan niya, kanino siya nagpaparinig doon? Sa kanyang pinsan si Martin Romualdez. Igaagaw niya si Martin Romualdez na alam naman natin na gaano siya kagarapal si Martin Romualdez. Alam mo Bongbong, kung ang pinsan mo ay ganyan ang ugali na ikaw ay niluloko na harap-harapan, tanggalin mo na yan. Bakit nagiging speaker ulit? Umupo pa ulit. O alam na natin kung sino nag-speaker ngayon, si Martin pa. Alam naman natin din yan namamalakas talaga si Martin Romualdez. Si Chis Escudero, siya pa rin ang Senate President. Kaybaw na ta nga sila ginay mo retain gihapon ana nga posisyon sa House of Representatives o sa Senate. So ang problema lang dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos, nakaramdam siya na may malawak kang korupsyon pero hindi niya pinapansin. Wala siya. Totally buta o bungol si Bongbong Marcos na alam pala niya na mayroon siyang nangyari na hindi maganda sa kanyang administrasyon. Dapat kasi kanya na nakaramdam ka na, pinatalsik mo na dapat yan kasi pagka once na si Martin Romualdez sige hapon na sa isahang posisyon na sa pagka-speaker, si Chis Escudero kumunoy gihapon ka Bongbong Marcos sa imong administrasyon karon nga bisag unsa anong paningkamot nimo na malinis ang imong administrasyon kapag hindi ka talaga magdagdag ng pangil sa iyong pagka-presidente, baliwala lahat. Besan pag magsuna ka thrice a year, 4 times a year, walang mangyayari sa pagsusuna mo dahil nakatawa-tawa yung pagsusuna mo. O yung mga iba pong nagawa kung bitin. Nabitin ako sa mga sinasabi mo. For the meantime lang sa napanood ko na talumpati mo. Iwan ko lang sa bandang dulo kung ano talaga ang laman pa nun. Pero ito sa may bandang bungad, bitin ako Bongbong. Hindi ako satisfied nakikinig o hindi ako komportable sa naririnig ko. Kasi hindi ba madiin? Hinahanap namin yung mga tao na kung ano ba talaga ang unang-una ko talagang hinahanap noon una pa lang infrastructure. Kasi naumpisahan mo naman din sa doon sa healthcare system na nabanggit mo rin yon. So ang healthcare system mo okay yon, na okay ba yon? Na para sa akin kulang pa din kasi sa bagay. Yun binanggit mo lang naman yan Tingnan natin kung ano talaga yung natitira mong 3 taon, kung ano ba talaga pa ang ibubuga mo. Kung may ibubuga pa ba yan. Kung wala kang ibubuga, umalis ka na lang siguro. Pahawa na lang diha. Ay nalag samok-samok na tapuson pa na yung tulo ka tuig. Kay nagsapir mig tulo ka tuig. Kaming mga Pilipino, dugangan pa ni mong tulo ka tuig. Di hawa na lang diha siguro. So ngayon pa siguro mo hawa ka na lang siguro. Di ba ko moingon na ipuli na lang si VP Sara. Kay
kuan man depende na kung unsay mahitabo ba og man kanina imong plano nga paigtingin pa ang imong panggobyerno karon natira sa 3 terms mo. So walang problema kung paigtingin mo, pero pagka hindi mo sinunod yung nasa utak mo, sundin mo yung mga tao sa paligid sa iyo, may problema tayo diyan, Bubong. Kasi nagpapaano ka nagpalaylo ka sa mga tao, nagpahaylo ka ba? Sa Bisaya pa sa among apa na nagpahaylo ka nagpalinlang sa mga tao na sa paligid mo. Ayun na lang mig hasul-hasula ng imong plano kay murag wa gyapon laman. Kining pag-vlog na ko part 1 pa lang ni, titingnan ko lang mamaya kung ano talaga pa yung iba pong nalalaman. I-review ko pa yung iba mong nasabi doon kung talagang karapat-dapat ba na pagbigyan ka pa ng 3 taon. Kung para sa akin mukhang hindi na Go ahead ka na lang siguro talaga. Kasi sayang yung mga pangarap ba sa ibang tao, yung mga education na sinasabi mo. Bakit mo noong nakarang taon binawasan mo yung education na budget sa education? Tapos ibibida mo ngayon, sige, bawiin mo yan ngayon. Itong nag-umpisa na naman itong budget for 2026. Tingnan natin kung ang education pa ba ang number 1 na top priority. Top 2 priority lang naman ang yung DPWH, hindi ang top 1 talaga yung education. Kung masunod mo yung plano mo na itong sa education, mas maganda. Kasi sa atin talaga, sa totoo lang nakakahiya ang mga natin kasi pag nabanggit mo yan kanina, na pinapaigting mo pa, kailangan marunong magbasa, marunong umintindi sa binabasa. Sa mga estudyante natin ngayon, napapansin ko na talagang medyo marunong magbasa, medyo lang. Pero sa pag-intindi sa binabasa, hindi nila naintindihan yon. So dapat ganyan. Hindi lang tinuturo sa mga maestra. Sabi mo, dinagdagan mo rin ng mga sweldo yan, dinagdagan mo ng mga allowances ang mga maestra. So dagdagan mo rin ng pagpupush dyan kung paano talaga turuan mga batang Pilipino, kasi nakakahiya talaga tayo. Kasi kapag ganyan ng presidente na nangarap talagang magandang edukasyon, huwag bawasan. Huwag niyong bawasan, huwag niyong tanggalan ang budget para sa education. Huwag niyong ihukos-pukos ang mga pera sa education kasi mahirap na Kung nangarap ka talagang mapaganda yan, may mga laptop pa ang sinasabi mo kanina, pati mga maestra. So, nagparinig ka pa nga na sinisiguro mo na pagbili sa mga laptop na yan na hindi magiging controversial. Yan ang pinaparinggan mo noong nakaraang administrasyon na nagiging controversial ho yun. So under investigation naman sigurado, I'm sure na under investigation ho yun na nangyari noong nakarang taon na panahon ni Briones. Hindi yun panahon ni VP Sara na nagkaroon ho ng mga hukus-pukus doon sa budget. So ngayon, titingnan natin kung ano talaga yung hindi yan. Titingnan natin kung saan talaga yung yung pangil mo, itong suna mo ngayon na pangatlo. Ay kinukumpile ko yan yung mga suna mo number 1, nung suna number 1 yung panahon ng Maharlika Fund, na pinilit mo rin yon. Tapos nung nakaraang taon, flood control, ito ngayon wala pa talaga ako sa halos na lumagpas na ako sa kalahati sa panonood sa video mo na kung saan talaga ang saan talaga yung patutungo yung mga suna mo ngayon na kasama pa, nasali mo na yung flood control. So kagaya dito sa ibang bansa, tingnan nyo naman dito ang mga tao dito pagdating ng summer, shopping to the max kasi may mga pera sila. Hindi naman dito, itong Espanya hindi to ganun kayaman ang mga tao dito, hindi ganun kayaman kasi may mga agriculture din dito. Pero nabanggit mo kanina, agriculture mo ay paigtingin mo pa, pagandahin mo pa. May nagbibigay ka ng binhi ng mga niyog. Sana naman, sana all magkaroon talaga ng binhi ng mga niyog. Kasi kailangan naman talaga yan. Kaya lang, kulang pa din. Sa mga ganyan, angkat-angkat natin ng mga bigas, angkat-angkat ng mga asukal. May local produce tayo. Kaya lang di natin pinapansin yan. Kulang kayo suporta sa gobyerno. Ngayon, ewan ko lang yung suporta mo kung totoo yan. Yung CLUA, sinabi mo, yung mga nagbibigay ng mga certificate sa sa mga lupa. Uy,
shout out dyan sa may Negros, dyan sa may mga tauhan ni Danding Kuangko. Mayroon dyan nag-aantay, isa si Miray, nag-aantay dyan sa mga yung klowa nila kung matapos yan. Ilang taon na nakipagbuno yung kapatid ni Miray niya, pero hindi talaga na ano, hindi pa nakuha nila yung gusto nila na makuha yung lupa. Sa kasalukuyan, hawak paghihapon na ni Danding. So, siguraduhin mo na wag nang naman puro drawing, wag lang puro speech dyan sa ano, sa podium dyan sa House of Representatives. Panahon ng ganitong ano ka. Ika naman nakaka-bullshit naman talaga eh. Dito lang ako. Kaya, siguraduhin natin na yung suna mo, o kaya bantayan ko pa yung isang portion mo sa ano, hanggat matapos yung video, suna. So gawa tayo ng reaction kung may nagustuhan ako doon, kailangan tayo na-check. Maglagay ko ng check. Pero pagka i-kiss ka. Ito ngayon, yung napanood ko sa'yo, medyo dito ka. Ito siya, pag ganyan na ha, pag ganun na to siya. Kapag natuluyan mo mamaya, mapanood ko yung video mo, tungkol sa speech mo sa iyong suna, gaganon to kapag hindi maganda pakinggan. Kapag puro plano, puro kang ngaw-ngaw dyan, ay na lang. Ay nalamig haylua, mga Bisaya. Kay kami mga Bisaya, pag kami napungat nimo, ay nako. Basin ba jag maakuan ka. Malintikaan ka sa mga Bisaya. Kami mga Bisaya pa naman pag makalintik nako. Manda ka lang kasi nako. Bitaw. Klaro no, kitang mga Pilipino, lalo kami mga OFW. Sa napanood kong video, wala ka pang plano sa amin mga OFW. Wala ka pang magandang plano namin para sa mga OFW. Hindi lang sa i-general natin kung ano pa talagang plano mo. Wala ka na ba idadagdag talaga na mga kabutihan dito sa amin? Na kami billion ang pera na ipasok namin yearly sa Pilipinas. Kaya lang ikaw, puro ka na lang tanggap, puro ka na lang dyan pangako, puro ka na lang promise, pero wa man kinahimo para sa amo ang mga OFW. Pagklaro, uy, di ba itong panahon ni Tatay Digong ba nga ang passport gihimo niyang pulo katuig ba ang passport, tapos ang driver's license maupod gihimo po katuig, pero ikaw asa man ang imo, puro ka online, puro ka plano ba? Ay na lang plano bungbong, kay kung puro man kay plano ay di anong himuon na mo nimo magkang tulian ha. So sa tanan nga supporter ko sa aking mga vlog, daghan kayong salamat sa inyo ha, sa mga Bisaya, sa mga Tagalog, marami pong salamat sa inyo. Nasabi ko na nga yung video ko sa aking sa TikTok, pwede nyo po akong bisitahin. Edgar lang ho nandoon. Pwede nyo akong puntahan sa aking TikTok na yun nga sabi ko kanina, di ba nag-umpisa na ako doon na nag-upload mga yun na basta ganun din, talsik sa laway, bunganga, batikos kunti, yun naman talagang ko ipapili. Hindi ko pwedeng manahimik sa nakikita natin ngayon, lalo tong suna, kasi inaabangan ko talaga itong suna. Kanina nga, akala ko pagising ko kaninang umaga alas 6 pa lang, sabi ko maaga pa pala, alas 6 pa ng umaga dito sa Pilipinas yun, mga alas 12 pa lang. Sabi ko di muna pala akala ko manood ako ng suna. Sabi ko ang late kasi kailangan ang oras namin dito kapag suna sa Pilipinas nasa mga 9 AM o 10 AM kasi kapag 9 dito ng umaga nasa 3 PM sa Pilipinas. Kapag 10 AM 4 PM sa Pilipinas. So sabi ko mga ganyang oras, kaya imposible naman siguro mag-umpisa ng 3 PM sa Pilipinas. Halos naman mga alas 5 naman siguro mag-umpisa. So alas 5, mga dito mga alas 11 sa umaga yan. So tapusin ko muna yung video ni Bongbong Marcos sa ihang suna kung sa di laman pa kay kuan gani ay nako. Sa sunod ay na yung tagda, dinatagda niyang suna. Di ba?